Mga kababayan, magandang araw po. Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers, Detailed Analysis, Observation, Assessment on Political and Current Issues. Ang pamagat po ng ating content ngayong araw ay ang huling baraha. Ito yung tungkol sa veto power, WPS issue at internal threats. Ito yung nakikita natin ngayon sa screen. So, lately, nagkaroon po ng isang malawakang rally, yung Clergy for Good Governance. Ito po ay kinasalihan ng 13 bishops, 13 obispo, 200 at siyam na mga kaparian. Ito ay kinasalihan ng Roman Catholic Church, Iglesia Pilipina Independente o Aglipayan Church, Evangelical Christians, Evangelical Alliance, Carmelite Priest. At syempre, nagkaroon din ng tinatawag nating manifesto o open letter ng mga retired generals, yung UP Alumni Manifesto. At upang ito nga na medyo nanawagan sila na ibalik sa BICAM o bicameral yung itong 2025 budget na pinasa nila dyan sa Office of the President. So meron din nakaambang rally itong INC o Iglesia ni Cristo sa January 13. Ito'y pwede daw salihan ng kahit sino na parang ecumenical. So kung nakikita natin dito mga kababayan, one step closer to bankruptcy. Ito ay nakita natin doon kay General's Viewpoint. Time to resign. Ito naman kay Geopolitics Trends. At dito sa isang picture ni AMP Balita, ito yung tungkol sa ceasefire with the CPP, NPA, NDF. At sa bandang kanan, nandyan ang 2025 budget winners and losers. So titingnan natin ito. House of Representatives tumaas ng 16 billion. Yung unprogrammed is 373 billion ang tinaas nitong unprogrammed. Naku, napakahirap nitong unprogrammed kasi hindi natin alam kung saan ipupunta ito. Basta gusto lang nila, doon na yan mapupunta. Itong DPWH, alam natin, itong problema dito. Maraming problema dyan sa DPWH kasi yung mga projects, alam natin, last time pa, para mga ampaw. So, ito naman sa LGUs, may 10.57 billion po ang tinaas. So, nakikita na natin kung bakit. Ito, ano lang naman, baka naman gagamitin ito sa eleksyon. So, ganyan na lang ba tayo? Ginigisa tayo sa sarili nating mantika na tuwing eleksyon o nagpapalabas sila ng malaking pera. So, bantayan po natin ito. Titingnan natin yung DepEd, binawasan ng 11 billion. Yung DSWD, 12 billion ang binawas. Ang DOTR, 92.9 billion. Alam naman natin na ang panahon natin ngayon is digital age na. Kailangan natin ito. Yung DA, nabawasan din. Ang MUP pensions, mga kasamang MUP pensioners, at saka mga ibang pensionado dyan, 232 billion ang pinopose dyan ng Office of the President. Yung inapprove ng BICAM is 144 billion lang. May short ito na 87.3 billion. So yung AFP modernization, na originally ang nirequest ito is 70 billion. Ang pinopose ng Senado is 50 billion. Ang inaprubahan ng BICAM is 35 billion. So, nabawasan ng 15 billion mula doon sa proposal ng Senado. Pero kung tutuusin, kung galing ito sa Department of National Defense, 70 billion di umano yan. So, ang calamity fund, nabawasan din ng 10 billion. So, ibig sabihin, medyo may problema. Pag tinamaan kayo ng kalamidad, magmakaawa kayo, congressman. Ano yung mga laking problema dyan? So, calamity fund yun. PhilHealth, abay, bawal na magkasakit sa 2025. Yung 74 billion na sana'y ibibigay ng gobyerno, yung kanyang subsidiya papunta dyan sa PhilHealth, nasa batas naman yan, pero siniro po yan ng BICAM. So, titingnan natin. Bakit ang ating titulo is huling baraha? Dahil mga kababayan, kailangan ng ating Pangulong BBM na gamitin ang kanyang huling baraha sa tamang paraan. Ito po ang kanyang lumalabas na huling baraha. Ace of Spade na may markang bungo. Ibig sabihin, critical po ito. Kaya Mr. President, sana'y pakinggan mo ang taong bayan kaysa sa mga politikong katulad mo na nandyan na talagang alam naman natin, nakikita na natin, siguro may natitira pang discernment naman sa atin na pwede natin gawin ito. So, ito po mga kababayan, tingnan natin.
The Trans Forces, the Threat and Risk Assessment on National Security Situation from Open Reports of Current Event Sources. And of course, ito pong sequence ng ating presentation, National Security Situation. 2, where are we now? 3, what is our future plan? And 4, how can we get there? So, sir, ma'am, Banahaw Makiling, ito yung request mo, ito na yon. So, ayan. Sana'y masatisfy natin ang iyong mga request ng ating mga kababayan, na mga subscribers. Detailed analysis, observation, assessment on national security situation. Handang lumaban ang ating mga bayaning kasundaluhan. Ito yung mga picture nito, no? So, inaasahan naman natin yan mula sa kanila. Ito ang news ng Net 25. Ang sabi dito, 8 sa 10 Pilipino handang ipagtanggol ang Pilipinas at ang teritoryo nito. No questions asked. Tama yun. Sino ang kalaban? Internal at external threat. External, alam na natin, yung sa WPS. Pero yung internal, nandyan yung CNN, CPP, NPA, NDF, nandyan yung secessionist groups sa Mindanao, nandyan yung organized crime groups, nandyan din yung ating, yan yung tinatawag na private armed groups. So, sana, hindi kasali dyan yung mga nagkikriticize sa gobyerno na iisali, na i-destabilizer. Huwag naman. Ito, nagbibigay tayo ng criticism upang maayos natin ang ating gobyerno. Okay, tingnan natin, juniors and seniors, differing views. So, nagkakaroon na ng differing views ang mga junior officers and senior officers. So, titingnan natin ito, mga kababayan. Ayan, titingnan natin, no? Ang social perception assessment. Majority rule, hindi naman kasi pwede. Pag sinabi mong ang grupo na ito is ganito, lahat na. Hindi, majority sa kanila. So, tingnan natin ang perception, no? Then sa senior officers, sa junior officers, then yung taxpayers and earners. Sa national security, ang perception ng mga seniors dyan is operational and strategic. Ang gamit nila noon is manual. And because of their experience, naging expert sila dyan, naging bihasa sila sa operational and strategic when it comes to national security. Pagdating sa mga junior officers, yan yung tactical and operational, nandyan sila sa level na yan. Manual din sila doon, kaya noon, pero ngayon, digital na, no? At the fingertips of these junior officers, karamihan sa kanila magagaling sa IT. No, ng mga junior officers, kaya ang bilis nilang malaman kung gusto nilang malaman. Mag-research. So, ang taxpayer naman, situational yan. Yung taxpayers, yung napanood nila sa TV, naririnig nila na balita, nakikita nila sa YouTube, nakikita nila sa Facebook, o nakikita nila sa mga dyaryo. So, that's the situation there. So, sa under national security, nandyan external threats. Geopolitics yan. So, alam natin yan, West Philippine Sea. So, ang perception ng mga senior officers yan is strategic. Then, tinitingnan nila yung mga alliances, and then it is guided by the political direction of, siyempre, no less than the President of the Republic. Sa juniors naman, nandyan yung conventional, no? Conventional na ang pananaw nila dito sa external threat. They are practicing, nagte-train sila para sa conventional warfare, then digital. Kaya na nilang malaman kung ano ang mga bagay na yan sa pamamagitan ng digital stage na tayo At syempre, ginagawa nila ito out of patriotism to our country. So, dito sa taxpayers, maraming mga pro-US. Marami ring pro-China. At yung mga patriotism. So, itong pro-patriotism, nandito ito nakasalalay din ito sa mga pro-US. Because they believe that US is, kumbaga, tinatawag nating mga alyado natin, no? Internal, nandyan ang CPP, NPA, NDF, and CNN. Nandyan ang organized crime groups, rebel groups, yung private armed groups, no, na meron yan sa ating mga politiko, kahit nasa mga drug lords, minsan sa mga sa mga warlords, nandyan yan. So dito sa mga seniors, tingin nila dyan operational and political, no? Nag-ooperate sila pero may political political implications. Sa mga juniors, tactical ang tingin nila dyan. It is part of their duty and it is an honor to fight for his country, to defend, to protect the Filipino people, in order for them to enjoy their freedom. So, ganyan ang tingin ng mga junior officers dyan. Sa taxpayers naman, communist terrorist ang tingin nila dyan sa mga internal threats. No? Sa political, ang perception ng mga seniors is militics. Dyan napapasok yung interest nila kasi syempre gusto nilang ma-promote, gusto nilang magka-posisyon. So, nandun na yung personal interest. So, seldom lang yung may principle na talagang tatayuan ang gusto niya o ang kanyang prinsipyo na nakakarating doon sa mataas na posisyon. Karamihan, marunong maglaro pagdating sa militics. Sorry pero yun talaga, pag walang susuporta dyan, hindi ka mapopromote kasi hindi ka naman makukonfirm ng CA kung ang mga politiko is galit sa'yo. Juniors,
Idealistic yan sila and realistics. At ginagamit nila dito pagdating sa political is integrity. Okay? Sa taxpayers naman is principle. Sometimes may prinsipyo yan. Ang iba naman na influensyahan lang doon sa, alam mo na, kapartido-partido, idol-idol. Ang iba naman sa status dahil sa sobrang hirap, siyempre nakikinabang sa tupad, AIX, AKAP, ayuda, and everything, doon na sila boboto kung sino yung gusto nila. So, social status. Sa economic, ang seniors dyan, ang perception nila is service. And they are realistic about it. They also, some of them are using a principle on this. Sa mga juniors naman, ang tingin nila dyan is, it is part of their service. And they are full of integrity pagdating dyan. Pagdating sa taxpayers, no, it's market condition. Ang tingin ng mga taxpayers and earners, market condition, yung law of supply and demand. Pagdating sa government, yung leadership, no, ang tingin ng mga seniors dyan is political. Politiko kasi mga nandyan sa head of the government. Yan ang naging problema dyan isa. So, juniors, ang tingin nila dyan sa government is lack of moral ascendancy. Normally, sa ngayon, kahit na mag-usap-usap tayo, siguro tama na panahon na ang mga senior officers natin, yung senior leaders ng ating mga MUPs, dapat kausapin na ninyo yung mga juniors ninyo kung anong gusto nila. Kasi, mga kababayan, napapanahon na, sa tagal na natin dito sa tatagal na ninyo dyan sa serbisyo, mag-retire na nga lang ang mga senior officers. Naayos nyo ba yung bansa? Siguro panahon na, nakausapin yung mga juniors. Ano bang gusto nila? Because we are talking about their future. Is no longer your future ang pag-uusapan dyan, mga senior officers. It is already the future of these junior officers. Kaya dapat lang, pwede silang makisawsaw at magsabi kung anong gusto nilang sabihin. Kasi mahirap na Mamaya, magkawatak-watak pa tayo dyan. Lack moral ascendancy ang tingin nila dyan. So sa taxpayers and earners, ang tingin nila sa government leadership is corrupt. Sorry, yon ang pananaw niyan. So, let's see. Dito naman, pagdating dito sa small picture, nandyan ang South China Sea issue, WPS issue, corruption, poverty, employment. Ito yung lahat. At lahat yan, sinisisi natin sa administration. Pero hindi natin nakita ang big picture. Ito po ang big picture. Nandyan na yung kanina, no? Yung sinisisi natin ang administration, pero meron pong iba. Nandyan ang bad capitalist, kasama ng bad capitalist, ang elitists, cronies, oligarchs, smugglers, hoarders, drug syndicates. Ano ang gusto ng mga ito? Seize economic and political control. Pagdating sa administration, nandyan ang bureaucracy. Armed Forces Police, kasama na nga dyan. So, ang political butterflies nandyan. You know why? Kasi nga, nakita mo, itong mga political butterflies, mga politiko last time, hindi sila nakapagkulimbat nung panahon ng former administration. Ang pagkarinig natin doon, 5 to 10% lang ang pwede nilang makickback nung panahon na yon pagdating sa mga projects. Pero ngayon, umaabot di umano hanggang 40%. Who knows kung totoo ito? Nako, kaya nga medyo nakita mo, naglipatan na kaagad. Kanya, there is no permanent no permanent friends or enemies, only permanent interest itong mga politiko. Kaya yan ang problema nating malaki. Destroy political rivals na ngayon. Nakikita nyo naman ang ginagawa, no? Communist left. Ano ang gusto ni communist left? Seize political power. So paano? Anong gusto nilang gawin sa political rivals nila, no? Tingnan natin. Eto, there seems to be an unholy alliance of the MB, the CPP, NPA, NDF, and bad capitalists hell-bent in destroying the image of all credible political figures, including the Armed Forces, Police, GRP, so they can take power with the people's support in 2025 to 2028 timeline. While the GRP and the Armed Forces focus its efforts to the WPS, the cunning left and CNN is seemingly sacrificing its armed group in the fields of battle to portray the Armed Forces as verdugo and to appear defeated, weakened, and inconsequential. So it can conceal and achieve its true intentions on the field of politics unhampered. Kaya pa lugo-lugo lang sila ngayon wala sila doon sa armed struggle. Nandito sila sa political. So with their alliance, they are all out to destroy all other credible political figures to include the Armed Forces, Police, GRP, so they can take power in government with the people's support in 2025 to 2028 timeline. It is like Operation Dark Horse Racing in Perfect Storm. So nagmimisto lang merong perfect storm. A perfect political storm. So mga kababayan, may solusyon po ba ito? Meron po. So titingnan natin. Punta natin ang ating national security situation, South China Sea, WPS geopolitics. Yung previous administration and current administration, yung approach nila. We have the policy action, intent, and result. Ganon din sa kabila, policy action, intent, and result. Dito sa previous bilateral talks ang ginamit, na-delay nito ang conflict, naging non-aggressive ang Chinese Coast Guard. Pagdating dito sa current, assertive action ang ating ginamit.
ang ating intent is to have an active defense on our exclusive economic zone. Kaya lang, ang resulta, naging agresibo si China. Dito naman sa kabila, no, sa previous administration, pagdating sa POGO, ang target nila dito is to generate income. So ang resulta, naging complacent itong si Chinese Communist Party. Bakit? Ang target kasi dito is generate income. Dati naman na kasing may mga illegal gambling dito sa ating bansa. So hindi natin mahuli-huli. So what the former administration did, ang ginawa nila is nilegalize ito upang makontrol yung POGO at yun na nga, nagkapera pa. So kung makikita natin, yun yung direksyon. Pero sa ngayon, ito naman ang naging ng POGO sa current administration, knockdown kasi di umano may spying. So far, wala pa namang napatunayan. Pero kung spying talaga, dapat lang habulin natin ito. Hindi natin hahayaan. Because mga kababayan, we must be vigilant sa mga ganyang klaseng mga pangyayari. So, dahil di umano dyan sa crackdown spying ng POGO, yung Chinese Communist Party na alerto, no? So, sa 3, security posture, yung intent dito ng previous administration is to prepare. At ang resulta, na-equip yung armed forces at saka yung Coast Guard. Yung current administration, ang security posture niya is comprehensive archipelagic defense concept. At nagalit ang China dito dahil nag-deploy tayo ng tao malapit doon sa Taiwan, yung ating mga islands doon sa Batanes. So, ally protection, ang intent natin dito sa alliance and protection is advanced military hardware, na maka-acquire tayo ng advanced military hardware mula sa ating mga kaalyado. At dahil wala tayong pera nung time na yon, ang gusto sanang gawin ng gobyerno is magkaroon ng bases rentals mula doon sa mga visiting forces agreement, ang visiting forces, no. So, ang nangyari, meron na sana yon, kaya lang natapos na yung administration na yon. Current administration, alliance protection, ang intent is increase EDSA sites. Ang nangyari is naalarma ang China diyan. Kasi syempre, may mga missiles na yan, no. So, pagdating dito sa previous administration, economic security, yung fusion ng economy and security. Ang intent doon is magkaroon ng bomb shelter at ma-discongest ang traffic. So, ang lumabas, ang resulta, nagkaroon tayo ng underground subway system. So, kung dito sa current administration naman, economic security, air defense system, syempre kasi ang labanan natin ngayon is nasa, cyber na aerial na, so mga missiles na. And that is why, tama ito, air defense system din naman. Kaya lang, ang resulta, medyo mahal ito at inadequate, no? So, sa previous, ang short term niya na plan is to be neutral, develop trust with our neighbors, and delay conflict. Sa current administration, short term is Armed Forces and Coast Guard vie time against Chinese Coast Guard vessel swarming. Sa medium term dito sa previous, prepare, equip, and the protection and survivability of our people. Pagdating dito sa current administration, ang medium term nito is involve fishermen and BIPAR with media in WPS. Nakita natin yan, hindi ito gawa-gawa. Nakita na natin ito, nangyayari yan, and that is why we are presenting it based on our detailed analysis, observation, and assessment na sa mga nangyayari. Long term, become strong, advanced, and independent mula dito sa previous administration. Yung kanyang end state, ang kanyang plan, long term plan, become strong country, advanced, and independent. Dito sa current, ang long term, lumalabas po na Comprehensive Archipelagic Defense Concept or CADC, and then EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, until the arrival of MDT forces. So, ang end state dito sa previous is protect the people and the state territory. Sa current, nakikita natin yung end state, mukhang ito ang lumalabas. Align with West timeline for war in the Pacific. So, nasa inyo yan, kung maniwala kayo hindi, pero itong aming observations, ito yung lumalabas. Independent, nung dati, lumalabas na ito ay independent strategic geopolitical direction na ginagamitan ng military decision-making process. Ito sa previous administration. Sa current, lumalabas na dependent geopolitical direction, MDT reliant ito. So, sa previous, na-slow down nito ang PLA or People's Liberation Army ng China at ng Chinese Coast Guard Grayson Tactics dyan sa West Philippine Sea. Ito namang current administration, naging aggressive si China sa ganyang approach na medyo nagkaroon ng problema sa ating diplomatic relations, yung economy natin, doon economic relations with China, and then yung security dyan na nagkaroon ng tension sa West Philippine Sea.
So sa previous administration na approach, nakita natin na based on observations, na delay nito ang Chinese Communist Party aggressive claim of Philippine exclusive economic zones for 6 years. Nandun lang sila sa Ayungin eh. At meron man silang swarming doon, nandun lang talaga banda sa Ayungin, malapit sa kanilang mga base doon na napatayo nila. Current administration in 3 years, PH is losing grip of more than half of EEC. Nawawalan tayo ng grip na dyan sa more than half of our EEC. Bakit nasabi yan? Ito po mga kabayan. Yung bilateral talks natin na ginamit ng previous administration, nagkaroon tayo ng maraming fighter jets. Assets versus naval aerial threats, nandyan sa gitna, yung Philippine Air Force system, no? And then, dito sa dulo, ito yung Metro Manila Subway. Ito yung sinasabi nating bomb shelter na isa sa ating mga defense na gagamitin natin in case na may giyera, no? So, ang nangyari, na-equip nito ang Armed Forces and Coast Guard at nagkaroon tayo ng protection dyan na nga sa Metro Manila Subway. Sa current administration, assertive action ang ating ginamit. So, ang nangyari naman, ito, nag-raise ito ng tension. Nasaktan yung isang magiting natin na tropa ng Navy SEAL. And then yung ating tropa naman mula sa Coast Guard ay inuwing naka-stretcher because alam niyo matagal sila doon eh. Siguro wala nang mainom na tubig and everything dahil sa masama pang panahon at medyo nakipagpatintero pa doon sa mga Chinese vessels. Yun ang nangyari. So nakikita natin na nagkaroon talaga tayo dito ng pagbabago and then ang ship na yan ay nagkaroon talaga tayo ng problema. We can see that it is really a blunder on that part. Na sana'y nakita naman natin last time na hindi naman ganyan. So tingnan natin ang sunod nito. So mga kababayan, ito yung ano natin na kung paano tayo magdepensa. First, example, no? First line of defense, yung long range air defense system. Yung second line of defense, yung medium range air defense system. At ang last line of defense, ito yung short range air defense system kasi malapit na, lumusot na sa first line, second line, and then last line. Pero ang nangyari ngayon mga kababayan, ito na, 251 Chinese vessels na mataan sa WPS, pinakamarami ang naitala sa Escoda Shoal. Remember, Escoda Shoal is less than 200 kilometers na yan from the island of Palawan. Na supposed to be ang ating exclusive economic zone is 320 kilometers away from the island of Palawan. Pero ngayon, less than 200 na lang. So, meaning to say, nandyan na sila sa loob. Okay? Nandyan na ang Chinese Coast Guard sa loob. So, ito yung tinatawag na 3 wars, mga kababayan. Yung isa doon sa taas, yun yung sa Russia versus Ukraine. Involved dyan ang US. Dito naman, involved ang US sa pag-support lang ng pera at saka ng military supplies. Pagdating dito sa Middle East, nandyan involved na si US dyan. Klaro, kasi na siya dyan. Tumutulong na siya sa Israel against yung sa Iran, Hezbollah, mga pang ibang mga terrorist group dyan. At sa Syria ngayon, nandyan sila, no? At syempre, dito naman sa Indo-Pacific, involved din si US dyan, dito sa atin, at syempre dahil aliado natin, at saka dyan South Korea and Japan, and Taiwan. So, tingnan natin dito, no? Conflict war status on world stage. Country at war, continent type, support, involvement, alliance. Panoorin natin mabuti ang involvement, no? Involvement. Itong 1, 2, 3, 4, ika-5 na column. Sa Russia-Ukraine war, ang support niyan is NATO, China, Russia, Iran, North Korea, then NATO and US. So ang involvement niyan US. So may involvement ang US. Dito sa Israel-Iran, may involvement din si US. Myanmar, marami ng giyera eh. Pagdating sa Burkina Faso, nandun din si US eh. Pagdating dito sa Syria, Lebanon, nandyan din si US. Pagdating sa Korean Peninsula, nandyan din si US. Sa China Seas, dito sa atin, nandyan din si US. Pagdating sa India-China border, si China lang nandun. So kung titingnan natin, 2 out of 6. Ibig sabihin, sa dalawang kinasangkutan ng China na conflict, walang actual war doon. Walang gera. So hindi nila nagamit ang kanilang mga armaments. Dito sa 6 na gera na kisangkutan na may involvement ang US, 3 doon may actual war. May gera. So nagagamit ang kanyang mga armaments at mga supplies. So lumalabas, US forces ay overstretched na at ang supplies nito ay nauubos. Siyempre, hindi naman yan finite, no? Hindi naman yan infinite. So, China conserve its forces and supplies. Ibig sabihin, nandyan pa, intact pa yung supply niya. Kaya kung titingnan natin mabuti mga kababayan, ito po
ang tanong, where are we now? So tingnan natin ang geopolitical landscape in Indo-Pacific. Sino ang gainers and losers? Kasi nandyan tayo, no? Una, ang factors sa international, continental, regional, yung area, and then yung effects to the Philippines. Factors 1, sphere of influence. US, world yan, sa buong mundo. China, Asia Pacific. And then regional, and yung ASEAN, Indo-Pacific din yan. Sa area naman, ang Philippines, dito sa West Philippine Sea and South China Sea, and then socio-economic ang pinag-uusapan dyan. Siyempre, sa sphere of influence yan. Pero pagdating sa security, mga kababayan, yung US, superpower yan. Ang China, superpower din. Ang ASEAN, non-security alliance yan. Socio-economic alliance kasi yan non-security yan Hindi yan pang-seguridad. Kaya ang Pilipinas, kung titingnan natin, developing armed forces pa lang tayo. Pero ang problema, mga kababayan, yung ating modernization fund, modernization program fund, binawasan pa ng 15 billion. Ano na ang laban natin dyan? So ang lumalabas ngayon, dahil nandyan si US na superpower, umaasa tayo doon. So anong tingin sa atin dyan? Yung layman's term, ano ang tawag sa atin doon? Ang tawag sa atin doon is bangaw na nakapatong sa kalabaw na gustong lumaban sa ibang kalabaw. Ganon tayo na lumalabas. So mabuti ba yun? So let's see. Disparity ang effects niya, napakalayo. Kasi parang nga lang tayong bangaw na nakasakay sa kalabaw na gustong lumaban sa ibang kalabaw. So, alliance sa international, NATO and Quad, itong US. Dito sa China, BRICS yan. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Na ngayon, dito sa regional, non-security alliance ito. Ang area naman dito sa Pilipinas, MDT tayo, Mutual Defense Treaty and then alliances. Pero ang effect niyan sa ating mga kababayan is fragile. Bakit nasabing fragile? Because yung MDT, yung mga armas nila dyan, hindi naman natin kontrolado. Paano pag nagputukan dyan? Magagamit kaya natin yan? Yun ang isang tanong. Kaya fragile talaga yan. Yung alliances natin with Japan and etong Vietnam. Medyo maganda pa nga sa Japan nagbibigay sa atin ng mga libreng barko. Pero nakita natin hindi naman sa dapat sana yung MDT diyan dapat kontrolado ng ating bansa yung mga armaments diyan. Dahil kung hindi, it will remain fragile. So yun katotohanan lang So ambition. Pagdating sa US, hegemony ang US. Gusto niya siya yung siga sa buong mundo. Hegemony, siya yung powerful. Pagdating sa China, expansionism si China. Bakit ginawa ni China yan? Siyempre si China, nakita nyo dati 9 dash line. Ngayon naging 10 dash line na. Sa susunod maging 11 dash line na yan hanggang maging 100 hanggang 1,000 line. So, anong mangyari dyan? Kasi nga, nakikita natin, nag-e-expand siya. Pero ang tanong, naka-apekto ba yan sa atin? Tingnan natin ang regional. Si ASEAN, nanatili si ASEAN neutral. At meron naman siyang exclusive economic zone, nakaagaw din si China. Pero ano ba ang nangyari? Wala naman, di ba? They can still fish, they can still do what they want. Bakit nag-expand si China? Sa tingin ko, they are just trying to create conflict. No? Kasi syempre, finding yung right balance para sa hegemony, nag-aaway sila tungkol sa hegemony. So, ang problema tayo, gusto natin yung defense of our exclusive economic zone. Gusto nating depensahan, protektahan, an inch na hindi natin ibigay. Ang problema, mahigit sa kalahati na sila nandiyan na sa loob ng Skoda Sole. Anong nagawa natin? So, ang effects, nagkaroon ng tension. So, nakita nyo ba mga kabayan, nagkaroon ng tension? Pagdating dito sa interest, factors of interest, pagdating sa US, arms producer yan, si US, nagpo-produce yan ng mga malaking armas, mga aeroplano, barko, lahat, at binibinta nila yan. Si China naman, ganun din, arms producer din ito, marami din itong pinoproduce at pagbibinta na rin. Si ASEAN, wala. Si Pilipinas, wala. Anong effects dito sa Pilipinas? Abay, gagawin tayong testing ground, target paper para doon sa test evaluation nila. Siyempre, para ma-prove na talagang maganda ang kanilang mga dekalidad, ang kanilang mga produce na mga armas o mga barko o whatever, kailangan nila ng battleground. Ayun mga kababayan. Ang problema doon, tayo ang magiging battleground dyan. So ang resulta, ang US gainer dito, ang China gainer din. Ang ASEAN deadlock, neutral deadlock. Ang Pilipinas ang loser dito mga kababayan. At ang effects niyan magsasuffer tayo.
Bakit? Mga kababayan, war is a very big arms sale business. It is a very profitable business, yung arms sales na yan. So kung tutuusin, wala naman tayong ginagawang armas. Bakit tayo sasali dyan sa negosyo nila na hindi naman tayo kikita? Magsasaper lang tayo at talo tayo palagi. So anong dapat nating gawin? Diba? So tingnan nyo, makukuha lang natin is magiging target paper or testing ground, magiging battleground para doon sa test evaluation ng kanilang mga armaments, ng kanilang mga produce na mga armas na panggera, pandigma. So in total, tayo ang loser at magsasaper. Yan ang lumalabas Hindi ko kayo sinasabing yan ang ating detailed analysis, observation, and assessment sa mga nangyayari. So tingnan natin mga kababayan. What is our future plan? Siyempre kailangan natin, align din natin ulit kung anong nangyayari ngayon. Ito ulit. Kasi ito naman ang ginagawa, pinakita natin kanina. So etong previous administration, pwede natin kunin ulit ang bilateral talks. Pwede natin gamitin ulit para medyo ma-diffuse yung tension. Then dito naman sa current admin, crackdown natin ang spying, continue natin yan. Pero baka pwede naman, pahigpitan na lang natin ang ating tinatawag na law enforcement pagdating sa mga ganyan, spying, pagdating sa siyempre, 'di ba? Doon naman makukuha 'yan Pahigpitan yung law enforcement natin pagdating sa spying. Instead na mga crackdown na parang nagmumustula tayo dito Natingnan niyo, wala na tayong na-generate na mga income mula sa mga incoming or inbound na mga turista dahil diyan. Hindi natin alam pero tingnan natin. So tingnan nyo, dito sa kabila, yung preparation, gamitin yan, equip Armed Forces and Coast Guard. Then dito sa kabila, gamitin din natin ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Dito sa previous, gamitin natin advanced military hardware, bases rentals, kung pwede. Kasi si President Trump, medyo naman ito si President Trump reasonable ang taong ito. So, increase EDCA sites. Bakit? Kailangan natin i-increase kasi hindi tayo pwedeng magpadikta sa China kung anong gusto niya. Gawin natin ang gusto natin habang nakipag-usap sa kanya. Huwag niya tayong diktahan. That is how neighbors can speak with each other. Kung magpalakas ba ako, matatakot ka. Bakit? May gusto ka bang gawin laban sa akin? Di ba wala ka naman sigurong gustong gawin laban sa akin. So I can equip myself in case na balay ko ba, ikaw ayaw mo akong labanan, iba dyan, baka gusto akong labanan. That's the reason. Hindi naman, kailangan lang kasi talaga may bilateral talks. Pag walang bilateral talks, ganyan tayo. Maraming mga pero kung nag-uusap lang yan, kahit ilan pa sigurong EDCA sites ang ilalagay natin dito, wala tayong problema dyan sa China. Kailangan lang makipag-usap siguro dyan. Kasi kahit sa gusto natin, sa ayaw natin, ang China ay manatili nating kapitbahay across sa West Philippine Sea in billion of years. At maglupasay mayan mga Chinese dyan sa China, wala rin silang magawa. For billion of years, manatili rin tayong neighbors nila o kapitbahay nila across the South China Sea. Kaya anong gawin natin? Di ba dapat mag-usap tayo? Hindi ganyan. So do you want a billion of years na mag-aaway-away tayo dyan? Anong ginagawa natin? Think of it. Be rational. Mag-isip. Okay, eto po. So bomb shelter, traffic ang ating yung sa previous, then underground subway system ituloy na 'yan. Then sa current naman yung air defense system. So mga kababayan, dito sa current ituloy natin yung legal assertion natin and then yung monitoring diyan sa West Philippine Sea with the credible presence. Kasi wala na, hindi natin mahawakan ng ganun talaga. Let's accept reality. So what is our future plan? And then here it comes. How can we get there? No, nandiyan na yung mga plano natin How can we get there? Another question is, can we achieve it with the current admin at the helm? Papayag ba ang current admin na ganito ang gagawin natin? If and when ayaw nila, ang question, Armed Forces, Police, MUP, are you willing to sacrifice our people and country for the interest of these selfish politicians? Nasa inyo na ang bola, Armed Forces, Police, and MUP. Kayo na ang sumagot dyan. So mga kababayan, ito po, Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers, Detailed Analysis, Observation, Assessment. Happy New Year mga kababayan for a new beginning. So lahat po sana ngayon na nandyan nanood ngayon, shout out natin to the following: Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor TV, UKSLTM ni Ma'am Angela, DIYKKB, Waray-Waray OFW Talk Show, Unfiltered Thoughts by Telma and Teacher Janice.
Siyempre, nandyan, tatawagan natin, shout out natin, si Jay Badja, Ma'am Lynn Firm, kumusta po kayo? Ingat po kayo, ma'am. Hi, Janeline Ramoran. Ayan, Ma'am Janeline, natawagan kita ulit. Ma'am Elvira Tomas. Ito si Ma'am Elvira Tomas, may comment siya doon na siya ay nagbabayad, di umano, nagbabayad daw siya ng 34,100 pesos per annum, per year, doon sa kanyang contribution sa SS. At nagwo-worry siya kung ano na ang mangyari dyan. Ma'am Elvira, bukas po ay i-review o pipirmahan na ng Pangulo natin na si PBBM yung ano na yan, yung ating budget para sa 2025. Pero sa tingin naman natin is they are working on it. Tingnan natin, kaya nga sabi ko huling baraha yan eh. Kasi si PBBM, alam natin, malakas siya because, kumbaga may support siya because yung tungkol dito sa West Philippine Sea. Pero naipakita na natin ang blunder ng West Philippine Sea, yung fiasco dyan. And that is why, ang last card niya ngayon is to be with the people, to be with us. Because if he will not be with us, ang barahan niya na nakalabas doon is Ace of Spade na merong skull. And that is bad omen, no? So, hindi naman natin gustong sabihin na hindi siya mag-succeed. But the problem is, nasa kanya na yan. Ang bola ay nasa kanyang kamay na. So, Armando Cagape, Judeline Rocamora, Ana Marie Emano, Larry Calso, Orlando Sabala from Australia. Sir Orlando, maraming salamat. Happy New Year po sa inyo, sir. Ingat po kayo dyan. Red Castillo, Teddy Boy, Diadem Pebuico, Rain Winter. Sir Winter, kumusta na, Rain Winter, kumusta na kayo dyan? Senap Ating, Imelda Sed, Marilu Medrano, Ems SSJV, Guapo Guapito, Chrislyn Explorer Vlog na nandyan sa Canada. Sundan po natin si Ma'am Chrislyn Explorer. Suportahan po natin siya. Isa po nating kababayan na nasa Canada. Ay nagba-vlog din po siya doon. Subaybayan po natin siya mga kababayan. Mag-subscribe din po kayo sa kanya kung pwede at subaybayan siya. Emelina Dolendo, RB Peron, Tess B, Don Dix, Vivian Tuliro, Wusing Yunde, Risa Montano, Francia Calipes, Jose Dario Lazaro, Cecilia Provido, Ma'am Cecilia, kumusta na po kayo? Jeffrey Salom, Eroni Buboy Copasus, yung Indonesian Commando, kaibigan natin, brother, Silverio Castino, Dodge FN, Ben Talenhale, Arnulfo Siriban, Sir Arnulfo, kumusta na kayo dyan sa Cavite? Miriam Alison, Lauban, Dilaruelo, Anthony Doblas, Cecily Amauchi, Joselito de Suyo, Marvin Losalado. Sir Marvin, kumusta na? Lilia Soberano, na nandyan ngayon sa Spain. Ingat po kayo dyan, ma'am. Venus Diaz. Oy, Venus Diaz. Buenos Diaz, good day. Mel Pacabagua, na nandyan sa Europe. Sir Mel, ingat po kayo dyan. Kumusta na? Jamel Wasig, na nandun ito ngayon sa Israel. Ingat kayo dyan. At medyo magulo nga ang area na yan dyan. No? Mary Med, Andemix TV, Samutsari TV Channel, Grace Torion, Ma'am Grace, kumusta na po kayo? George Season, Joseph Hulguin, Chinay Dabawenya, Teacher Janice, Chinay Dabawenya, natawagan kita ulit. So, ayan, magkasunod pa kayo ni Jan Gaisano Vlog. Ito si Jan Gaisano Vlog, mga kababayan, maganda yung kanyang vlog, so panoorin nyo rin siya. Napaka-intelihente yung yung kanyang intelligent, yung kanyang mga pinipresent, ang ganda. Felix Bulabog, Noel Aberia. Ito si Noel Aberia is SR Class 182. Badi, RLTW, Rangers Lead the Way. Sandy Ruiz, Junmin, Kuya Rosby TV, Betty Maing, Roy Aberit, FGF natin nakasama, Bijan Laang, Melanio Ortillo, Wailingaw TV UAE. Karon magkalingaw na kanina, brother. Wailingaw TV, karon maglingaw-lingaw ta dire. Jimmy Dinman po, Edgardo Loyola, Emerito Montero, Sunday De Los Santos Jr., Susan Salazar, the politician non-partisan. Ayan, non-partisan talaga. Lenny Hernale, BCBs. Ma'am Nori Sakaguchi. Ma'am, sana naibsan na ang inyong stress at sana'y masaya na kayo dyan at okay lang kayo. Era Kaare, Khaled Jasim, Juanito Domingo, Solid Striker BDM, Jennifer Kalindong. Siyempre, nandyan si JLRX, Capis Channel, Alex Lonop, Mab BDC, Ma'am Loretta Cabanayan, Ross Remit,
Johnny Velasco, Raeliana LDC, Louis Extar, Roberto Gabayno, Mario Tuadles, Rapale. Ito si Rapale 11, gusto niyang pag-usapan yung 117 billion pesos ng PDIC. Yes, ang PDIC kasi is parang insurance system ito doon sa mga bangko na pag ang mga dagdag deposito doon, merong kaukulang insurance na 500,000 ang makukuha nung mga nagdeposito. Pero ngayon, na-withdraw daw ito. Accordingly, yung 117 billion pesos na PDIC. Matagal na itong na-impormahan sa akin noon. Hindi ko lang muna siya pinansin kasi nga, una, baka gusto natin na medyo meron tayong pinanghawakan talaga. So yan na. Yun na yun, Rapale. No? Tip TG Mat, Ricardo Raimundo, Philippine Marines, retired. Oy, the few, the proud, ang ating mga brothers dyan, fellow retired, Ricardo Raimundo, from Philippine Marines. Kumusta kayo? Paki-invite mga ano natin, Tap, yung mga ano natin, na mga fellow Marines na nandyan na mag-join dito sa ating Ranger Kidlat vlog para nang sa gayon ay makapagbigay din kayo ng inyong mga komento o suggestion nang sa gayon ay magawan natin ng ating content o ating vlog. Actually, ang vlog na ito, ni-recommend ito ni Banahaw Makiling. Ni-recommend niya na kung pwede, yun yung sequence. Sequence lang naman na recommend niya. So, ginawa natin. Sana na ano natin siya, na-satisfy namin kayo. So, friend, ito si friend 160. Hindi ko alam o Mamba o Sir. So, napakahusay. Thank you. Thank you sa inyong comment. Adine Rosora, Alex Kulanag, Rodolfo Aposaga, Melvin Manalo, Dio Jan por 610, Try Gunjet, JT Lee, Larito de Dase, Arnold Tiro, Skywalker, Orlando Hilaos, Marilu Medrano, Peli Eser, Dino Rapalju, Boyax Elema, Ocarina, Jubilinda, Alan Aranes, Sir Alan Aranes sa Qatar, ingat kayo dyan. Veronica Santillan sa Ohio, USA, Ma'am Veronica, Happy New Year. BC Sulat, Nanay Rutitay DB, Bert Alatraba, Mamita, Ralpa, nagkasunod si Mamita at saka si Ralpa. Rosario Borsats, Ma'am Rosario, kumusta po kayo? Josephine Cacho, Benji Unabia, Domingo Magcosta, Iron TV, Rosemary Santos, Virgie Pequero, Blue Mary, Mujen, si Mujen, kumusta na po kayo? Happy New Year. Animator, Wakamakulet, Mr. Sailor, Shirley Villostas, si Ma'am Shirley. So sana kung Ma'am Shirley, mag-comment ka, this is the third time. Kung nanood ka, this will be your third time. Sinabi mo, second time mo pala ako napanood. Romeo Berian, Eva Burgos, Kong Lee, Virgilio Flor, Laarni Silva TV, si Ma'am Laarni na nandyan ngayon sa Hong Kong. Sundan din natin si Ma'am Laarni. Mario Atienza, Hugpong T1T, Hugpong, na-shoutout na kita, Hugpong T1T. Gutop, Julius Montano, Rosie Bloom, Yong Seco, Benjamin De La Rama, Jerome T. Manalo, Illuminada Ragay, Rory Laurente, Raizen, Biblian L, DDS, mga DDS natin na mga kaibigan, Marion Boliosos, Albina Maliw, Rowena Nardo, nagsabi siya na pangalawang beses din siya napanood dito sa atin. Thank you, Rowena. Welcome, Baay Raymond, Sheikh Kadimer Santos, Givert, Sito Camino, Ramel Macairan, EJ Gamalando, Mercedes Reyes, Lowell F., Narciso Lino, Lina Ladesma, Daily Life, Baste Sagmita, Eric Quiñones, Apox B, Ruben Mangatong, Francis Layones, Elma Pillarda, Celerino Bustos, Sir Celerino, kumusta na po? Felix Pelirin, Jojo Kilikot, diha sa Bohol, kumusta na? Nicanor Gabs, Elizabeth Llanares, Daniel X, Maria Socorro Mejia, nandyan ngayon sa Italy. Kumusta po kayo, ma'am? Happy New Year. Johnny Velasco, Tita Pelino, Benz, Happy New Year. Banahaw Makiling, ito yun si Ma'am Banahaw Makiling. So, Banahaw Makiling ayan na. Yung sinadjust, pinakita natin sa iyo. Sana nakapagbigay tayo sa inyo ng satisfaction dito sa ating presentation. June Epobe, Ferdinand Malakas. Akala ko Ferdinand Marcos. Ferdinand Malakas pala. So, akala ko si PBBM nanonood din sa atin. Anyway, Ferdinand Malakas, Happy New Year. Estrella Jumag, Veronica, Dibdiban, si UK SLTM, si Ma'am Angela. Lagi natin tong tinatawagan. Napakahusay po nito. Yung kanyang podcast ni UK SLTM, si Doktora Angela. No? United Kingdom School for Leadership Transformation Management. Galing.
So, Erickson Emano, Maria Sanchez, Sir Nixon, kumusta na? Surprise Big Nets, Kalmado Playlist, Happy New Year sa'yo. Emmanuel Secong, new subscriber. O, i-welcome natin si Sir Emmanuel Secong. Welcome sa Ranger Kidlat Vlog. Happy New Year po sa inyo. Nitski Mahinay, Rolando Ayong, Silvestre Laagwen. So, eto, nagtanong si Sir Silvestre Laagwen about monarchy. Actually, sir, dito sa ating bansa, hindi pa nagkaroon ito ng pagkakataon na nagkaroon ng monarchy dito. We are composed of datus, although mga chieftain yan, pero masyado kasing maraming ethnic groups ang ating bansa. Alam nyo, sa isang bayan pa lang o isang probinsya, paglipat nyo sa kabilang probinsya, iba na yung salita doon, iba na yung lingwahe doon. So, hindi natin magawa itong monarchy. At kung gagawin naman natin din itong federalism, baka lalo tayong magkawatak-watak. And that is why, yung ating sinasuggest is socialist capitalism. You know? Para halos magka-unite tayo, have a strict governance, and then inaalaw natin ng freedom ang ating mga negosyante na para tulungan ang ating ekonomiya. So ganun 'yon. So thank you Sir Silvestre Laogan. Jule Towel, Curiosity. So Noel Aberia, yung SR class 182. Kumusta ka na, buddy? Happy New Year. Rolando Reyes, salamat sa iyong inputs. Sir Rolando Reyes, napakaganda ng inputs mo doon. Medyo mahaba, pero talagang nag-enjoy ako. Thank you. Bergie Pequero, Blue Mary, Mujen. Sir Mujen, napakahusay niyan. Magaling na, magaling na tao yan. Eto. So, tuloy natin dito. Ma'am Queenie Guillem, Mamila Sumailo, Sir Cecilio Mertalia Jr., Cecilia Probido, Natalie Querubines, The Right Stuff, Arceli Calvo, Cooksan Ray TV, Sir Baby Berua, Eb Nash, Edilberto Mercado, Sir Greggy Marquez ng Las Vegas, JT Lee, Colocoy and Polican, Ma'am Lynn Firm, kumusta na po kayo ma'am? Ingat po kayo dyan. Dick Gurgel sa Canada, Sir Dick. Vic Tomasar, Sir Vic, kumusta na kayo? Sir Romy Saparam ng FDF, kumusta po kayo? H-Mine Only, Felix Awit, Arnold Pusiriban, nabasa ko. Ililidasa, Ma'am Eva Burgos, No Jeff NT, yan si Ma'am Analing Castillo, no? Kumusta na po kayo? No Jeff NT ng FGF, Roy Aberit, ayan, si Commander My Love, si Sir Leandro Solarta, Aquilino Juanites, Rosby from Egypt, Kuya Rosby, TB, Arvin Ortega, Aludito, Lionheart, Pase Construction, Taurus, Larny Silva, Blessed Bikers. So, mga kababayan, yung mga binasa ko kanina is yun yung mga nag-comment dito sa ating comment section. Sana po I'm encouraging you na mag-comment din po dito sa ating comment section nang sa gayon ay makita ko inyong mga pangalan, yun yung ilalagay ko rito. So lahat yung nagko-comment, i-greet ko rito, isa-shoutout ko rito, ilalagay ko pang inyong mga pangalan. So 47 minutes na tayo. Yun lang, sana bukas pipirmahan na yung so ano kayang mangyari kasi may nag-recommend na ibalik sa BICAM at ang sabi naman is yung ating budget for 2025 na ibabalik di umano sa BICAM ang request ng iba. Ang iba naman is yung sinasabing B2 power. So titingnan natin. Ang bola ngayon ay nasa kamay na ng ating Pangulo, nasa kanya na. God bless the Philippines. God bless everyone. Magandang araw po.